Dumako tayo dito. Boying Remulla. Boying Remulla. Boying. May sinasabi si Amy Marcos dito. Oh. Yung kaibigan natin na sila Itera, napakongratulate tuloy kay Ombudsman Boying Remulla na daw. Oh. Bakit to? Kasi may pinapakalat official statement daw ho ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, Oktubre 5, 2025 sa Lunes. Lunes na dyan sa Pilipinas. No? Sa Lunes, nakatakdang hirangin si Boying Remulla bilang ombudsman. Naku, congratulations ho. Secretary Boying Remulla. Ito galing huya, official statement Senator Amy Marcos. Sa Lunes, nakatakdang hirangin si Boying Remulla bilang ombudsman. Tunay ngang kulay itim pa rin ang kulay ng bayan, ha? Bakit naman naging kulay itim? Madumi talaga sila, kinasuhan para matuloy. Para di matuloy si Remulla. Tinagtad nila ng kaso, pero mukhang sabi sa Lunes, which is ngayon no? Sa Lunes, nakatakdang hirangin si Boying Remulla bilang ombudsman. Di ibig sabihin, may hihintayin ho tayong balita ngayong araw, mga kababayan. Dahil ayan official statement daw ho ni Senador Amy Marcos. Tunay ngang kulay itim pa rin ang kulay ng bayan, nagluluksa, nababalutan ng pangamba at kawalan ng pag-asa. Anong kawalan ng pag-asa? Nagkakaroon nga ng pag-asa yung mamamayang Pilipino sa kadahilanan na ito mga lumalabas, mga investigasyon ng mga korupsyon na nakikita ho. Di ba sabi ni Maki Kwan, paktay si Sara sa ombudsman. Takot ho silang lahat dyan. Nababasa sapagkat ang huling bantayog ng pananagutan ay pinilit wasakin ng politika at kalapastanganan sa konstitusyon. Chis, ikaw yata pinaparinggan ito. Doon sa Port with, hindi mo daw sinunod. Isang sapilitang pagtatalaga ng taong hindi karapat-dapat. May mga nakabinbin na kaso at may sila lang naman yung nagkaso dyan Gawa-gawa lang naman nila yan. Alam niyo po yung kinaso kay Boying Remulla, mga bossing? Yung daw po, kidnapping daw ho sa dating Pangulong Duterte. At halata nung mamamayang Pilipino na kaya nila ginawa yon upang hindi mailagay si Boying Remulla. At eto, sabi sa mamamayang Pilipino, ayan, tad-tad ng kaso si Boying Remulla tapos pinilit na maging ombudsman. Kaso, manang, ang pinakamalakas na pangalan bilang ombudsman si Boying Remulla. Di ba? Isang sapilitang pagtatalaga ng taong hindi karapat-dapat, may mga nakabinbin na kaso at may bahid na kawalang hustisya. Iligtas mo ang inyong bayan, Panginoon. May ganun pa. Ngayon, siyempre mababakante ho ang Department of Justice, mga bossing. Sino sa tingin ninyo, kung sakali na etong araw na ito, iproklama nga, talaga si Boying Remulla bilang ombudsman, dahil si Amy Marcos na nagsasabi niyan, sa Lunes nakatakdang hirangin si Boying Remulla bilang ombudsman. Sino ang papalit doon sa Department of Justice? Sino sa tingin nyo, mga bossing? Kayo nga dyan sa comment section. Magbigay kayo ng ng posible na pumalit. De Lima, dati naging DOJ na yun, di ba? Sino pa? Shout out Idol Mark, congrats Remulla, pero sad nawala tayo ng ping, sabi ni Carmen M. Ikot na naman ang puwet ng mangga. Totoo ho yan. Sino sa tingin ninyo ang papalit kung sakali na etong ipinost nung nila Secretary of Justice, si Nick Torre? Pwede ba yon sa tingin ninyo? Hindi yata pasado si si Nicolas Torre III doon, mga bossing. I-komento nyo dyan sa comment section kung sino sa tingin ninyo ang posible na pumalit kay Boying
Remulla. Panigurado ho ako mga kababayan, yung mga DDS magluluksa ho sa araw na ito, mga boss. Muli po, ako'y magpapaalam muna at mamaya tingnan natin kung magkatotoo itong sinasabi ni Amy Marcos nang makapag-congratulate na tayo kay Secretary Boying Remulla ng Department of Justice papunta doon sa Ombudsman. At tignan din natin yung mga kapitbahay natin na magpo-post sa kanilang mga Facebook na nag-iiyakan po kasi mata talaga na Ombudsman si Boying Remulla. Paalam po hanggang sa muli. Ma'am Maritel Musni, shout out po sa